Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Yung mga nasa Pilipinas na gusto magpagawa ng baril, ako po ay wala dyan. Ako po ay dito nagtatrabaho, 20 years na dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. Ako ay nagtatrabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Kaya hindi ninyo makuha ang aking serbisyo. Kung kayo may problema, itanong lang po ninyo sa ating YouTube channel at ating sasagutin sa abot ng ating malit na kaalaman. Okay, at bago ako bumati ay gusto ko lang basahin ang katanungan ni Felix Piñaranda. Sabi niya, good day sir, bala ng Super 38 pwede ba sa 357? Thanks po. Okay, nauso na ngayon yung mga tanong na ganyan. So dahil may mga tayo yung 357, hindi pwede sa 38, yung 38 pwede sa 357. So ngayon naman ay Super 38. Ayan, at bago natin yan bigyan ng kasagutan ay gusto ko lang munang magpasalamat sa lahat dahil tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan at yung ating kinikita sa YouTube channel ay itinutulong natin sa ating 6 na estudyante na mga anak na single parent. Ang aking pong channel ay for charity, pero charity dahil nagtuturo ako ng libre at yung kinikita ko naman sa ating YouTube channel ay tinutulong ko sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent, bagaman hindi sapat pa yung ating kinikita sa YouTube, ay ako'y nagpapasalamat na may mga taong tumutulong din sa atin at nagpapadala sa ating GCash number. Yan ang GCash number sa ating likuran. Gusto ko lang mag-shoutout kay Alfredo Isidro Ordesipay ng Las Piñas, at kay Architect Arnel Salvador, kaibigan ko dito sa Kuwait, at kay Jubil Platon, ayan, kay Jubil Platon, kay Boy Umay na nagbigay din ng tulong sa atin. At si GC Antonio nagtatanong ng ating GCash number. Ayan ang GCash number natin. At kay Prince John Isaac Evangelio na nag-promise, thank you very much. At ganoon din sa aking kaibigan dito sa Kia Motors Kuwait. Yan si Ombet na kamakailan ay binisita tayo dito sa ating range kasama ang kanyang mga trupa, at nagpadala rin siya sa ating nagpaabot din siya ng pagmamahal sa ating mga estudyante. Shout out lang sa kanyang tropa na mga taga Kia, si Yasin, shout out sa iyo, kay Apollo, shout out kay Anamay, shout out kay Mary Grace, at shout out kay Rodora. Ayan yung kanya. Welcome kayo anytime dito sa ating shooting range. Okay, yan, at meron lang ditong isang estudyante natin na gustong magpasalamat sa ating 35,000 at sa ating mga supporters na patuloy na tumatangkilik sa ating YouTube channel. Dahil isa siya sa mga beneficiary natin na natulungan natin at nabili natin ng mga school supplies. Hi everyone! Thank you to all the subscribers of Pinoy Firearms Instructor. This is all the things I buy. God bless you all! Okay, at maraming salamat sa inyo. Ang batang yan ay napakatalino, kaya napili nating beneficiary dahil yung kanyang tatay ay parang kinalimutan na siya. Awan ko ba, bahala sila sa buhay nila. At tayo ako nang tumatay yung lulo niya. At sa pamamagitan ng inyong mga panonood at hindi pag-skip ng ads, at sa mga beneficiary, maraming salamat sa inyo. Nakakatulong tayo sa mga batang gusto mag-aral. Okay? At ang tanong niya ay, good day sir, yung bala ng Super 38, pwede po ba sa 357? Thanks po. Okay, bago natin sagutin yan, dahil yung Super 38, 357, 38 Special ay pare-pareho lang ang laki, nagkakaiba sa haba. Ngayon yung Super 38 ay nagkakaproblema dahil ang cartridge o basyo ng Super 38 ay kamukha nito.
Yan. May gatla dyan. Samantalang itong 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 38 at 357 ay meron ditong dowel. Okay, yan ang purpose niyan, para yung bala niya ay hindi magdiretso. Hindi siya didiretso. Dahil nga ang ejector niya ay nandito. So ang tanong, pwede ba yung Super 38 ay ang kanyang basyo ay ganito? Pwede bang ipasok yan dyan? Pwede po, gagamitan po ng moon clip. Yung moon clip po, ay hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo, baka tayo may strike. Yung moon clip po ay parang speed loader siya. Kung kamukha nito may 6 siyang butas, nakalagay siya dyan, nakalagay yung bala doon sa moon clip, tapos sabay-sabay na ipapasok dyan. Para ang purpose nun ay mahawakan niya itong para hindi magdiretso yung bala. Dahil yan ay didiretso dun sa loob, dahil nga maiksi yung 38 ay yung Super 38 maiksi at wala siyang kumbaga pantay ay samantalang itong 38 at saka 357 ay meron siya ditong mas malaki ito, mas malaki yung base niya. So ang ginagamitan ng moon clip. Okay? Hindi ko pwedeng ipakita sa inyo yung moon clip. Basta moon clip yun. Na yun ay ipinapasok, isasalpak yun dyan. Ayun na, para hindi magdiretso at pag-eject ay sasama siya dahil nga yung moon clip ang humawak sa kanya. So, ang tanong ay ganito. May isa pang problema. Nagkakamiron po, hindi po pare-pareho ang bala, ang diameter ng bala, kamukha nito. Okay, kung itong bala na ito, at depende rin yan, ang diameter ng bala, depende rin yan sa mga brand. Okay, mayroong malaki ng konti, kamukha nito Ito. Ito ay Super 38. Ito po ang tinatawag natin na micrometer. Pangsukat yan kahit ng mga alikabok. Kung mapapansin natin na mas malaki yun ng kaunti, mas malaki ng 2 mm yung Super 38 sa 357. Depende po yan sa brand ng mga bala. May may mga pagkakaiba. At wala po tayong Super 38 pero meron tayong 9 mm dahil pare-pareho yan. Ang tanong dyan ay kung kakasya ba sa butas. Dahil ang sabi ko nga ay kung kakasya sa butas yan, pwede ninyong ibala yan kung meron kayong moon clip para hindi man mahulog dire-diretso. Pero ang isa pang problema ay yung diameter niyan, dahil yung 2 mm ay nagkakamiron ng problema kung kakasya ba yan dyan. Kung kakasya yan, pwede ang gamitan ninyo ng moon clip. At bago yan, gusto ko lang munang ipakita sa inyo ang datos ng mga bala. Okay, papakita ko sa inyo kung ano ang datos ng mga bala. Okay. Kinuha ko itong datos na ito. Ang 357 ay, kung susukatin na sa chrono, ay 1,436 feet per second. So, yan ang pinakang malakas. Sumusunod ng malakas dyan ay Super 38 na 1,153 feet per second. Yan ang lakas sa chrono. Ang pinakang mahina dyan sa tatlo ay Super 38 872. So ang sabi ko, kung yung malakas hindi ninyo pwedeng ibala sa mahina, pero yung mahina pwede ninyong ibala sa malakas. Yun ang ang problema lamang ay kung aangkop ba yung bala sa cylinder. Okay, yun lang ang gusto kong malaman ninyo. Yung Super 38, hindi po yan magagamit ninyo sa 357 kung wala kayong gamit na moon clip. At hindi rin naman yan siguradong kakasya sa butas
ng cylinder. Dahil kamukha nga nito, pareho nga ang kanilang head, hindi naman siya kakasya. So magkakameron ng problema. So ito ay isang paglilinaw lang, pag-aaral na ang puntos dito, yung mahinang bala, itong dalawa na ito ay pwede ninyong ibala sa malakas. Itong mahina na ito ay wala namang awan ko kung may Super 38 na revolver Dahil ang Super 38 ay sa pistol ginagamit yan Okay, sa pistol. So, kung yan ay ibabalan ninyo sa 357, ito ay Super 38, hindi ninyo pwedeng ibala sa 38. Kasi nga, mas malakas ito. Mas malakas. So, kaya kinuha ko na ang datos ng lakas ng bala. Ito ay sigun sa krono. At hindi ko na rin ipinakita sa inyo ang pagputok sa krono. Baka hindi rin tanggapin ng YouTube. So, ito na lang, kinuha ko na lamang itong datos na to. Okay? So, ayan. Ang sa akin, yung mahinang bala po, pwede ninyong ibala sa malakas na kalibre na baril. At yung malakas na bala, hindi ninyo pwedeng ibala sa mahinang kalibre ng baril. Okay? Yung Super 38, kakailanganin ninyo ang mount clip. At ang tanong ay kung kakasya ba sa butas ng cylinder. Okay, yun ang aking masasabi sa inyo. At yung mga ibang tanong pa ay sa ibang pagkakataon naman natin sasagutin. Isa-isa lang dahil pag dinubli-dubli natin ang sagot yung mga ibang tanong, may tanong pa sa tungkol naman sa 9mm may tanong pa. Bantayan ninyo at sasagutin din natin yan. So ayan, mag-ingat tayo. Ang puntos ko dito, ulitin ko, huwag natin ibabala yung malakas na bala sa mababang caliber ng baril. Huwag natin. Doon tayo, yun lang ang ating pinaninindigan. Ano man ang mangyari, yung mahinang bala ay para sa mahinang kalibre. Okay? Walang problema sa mga diameter ng head, pare-pareho ang barrel na dadaanan, ang diameter ng nagkakatalo sa powder, sa lakas ng powder. Doon magkakatalo yan. Kaya kung ayaw ninyo na ganito ang mangyari sa inyong mga baril, yan, ay huwag ninyong gamitan ng malakas na bala. Okay? At kung kayo ay magpapareload, sisiguraduhin ninyo na yung inyong pinapag-reloadan ay alam kung ilan ang dapat sa 38. Baka hindi nagpalit ng baka hindi nag-adjust ng baka yung powder niya ay pan 357, patay. May mga nakita na ako na mga nasira. Nabasag yung kanyang cylinder. Nabasag. Dahil nga nabalahan ng pan 357 yung 38. So ingat po tayo. Ito ay ginagawa ko para sa pag-iingat natin. Mabuti yung kayo nagtatanong para masagot natin ng tama. At ang may papayo ko lamang, kung anong caliber, para wala ng gulo, wag na kayong manghinayang sa bala. Wag na ninyo sabihin na gusto ko mas malakas yung baril ko, 38 lang yung baril ko, pero gusto ko sinlakas ng 357. Wag po ninyong gawin yan. Wag na ninyong gawin paraan yan. Para tayo po ay iwas disgrasya. Yun po lamang ang gusto kong ipabot sa inyo. Kung anong caliber ng inyong baril, yung bala na tama lang sa caliber ng inyong baril. Huwag na kayong mag-convert pa. At lalo yung mga made in backyard, mag-ingat po tayo. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagpapaalaala lamang sa inyo. At sana sumunod tayo sa mga safety rules, guidelines. At ang masabi ko lang sa inyo nga sa ngayon ay God bless us all. Thank you very much. Please subscribe and share.